Ipinakita sa simula ng movie ang mga takot na mga taga-Nayon dahil sa isang demonyong nilalang na nakatira sa ilog. At pinupugutan daw nito ang sinumang pumupunta sa ilog na iyon. Nung una ay itinuturing nila na gawa-gawa lang daw ito, ngunit natakot na din sila kaya't hindi na sila nagpupunta ng ilog. Hanggang isang araw ay nawala ang isang babae na ang pangalan ay Naga. At ang sapatos lang niya ang nakita sa tabing ilog. At hindi na nakita pa ang kanyang katawan. At pinaniniwalaan ng lahat na kinuha siya ng demonyong nilalang sa ilog na iyon. Wala nang gustong humanap pa sa kanya, kahit na ang pinuno ng Nayon na si Liam. Ngunit hindi naman naniniwala ang tita ni Naga na si Moon. At sa pakiramdam niya ay buhay pa din ang kanyang pamangkin. At dahil wala nang gustong tumulong sa kanya, kaya't lumapit na siya sa isang private investigator na si Detective Kian, na kilalang magaling humawak ng mga mahihirap na kaso. At pagdating ni Kian ay nakita niya na ayaw papasukin ng mga guard ni Liam si Moon. Kaya't nalaman niya na parang may mali sa mga namumuno sa Nayong iyon. At makikitang una siyang nag-imbestiga sa bahay ni Naga. At sinabi ng tatay ni Naga na sumama si Naga sa isang lalaki dahil di na makita ang kanyang katawan. At sa halip na magalit si Moon sa sinabi ng ama ni Naga, ay isinama na lang niya si Kian sa kwarto ni Naga. Kung saan ay nakita ni Kian ang isang piraso ng basag na flower vase. Nagtataka ako kasi isang mananahe si Naga at hindi siya mahilig sa mga flower vase. Wala bang mga kakaiba na nangyari dito, kaya't sinabi ni Moon na may nahuling magnanakaw si Naga na nakapasok dito sa kanyang kwarto, at nang labanan niya ang magnanakaw ay nasugatan niya ang kamay nito. At pagkatapos ay nagpunta sila sa ilog kung saan nawala si Naga. At nadiskubre ni Kian sa naiwang sapatos ni Naga ang isang kakaibang buto ng halaman. At pagkatapos ay dinala niya ito sa isang albularyo sa Nayon na iyon. Sinabi ng albularyo na isa itong buto ng halaman na may epekto na nakalalasing o nakakamanhid. At pinagsabihan siya nito na nagkakamali ka kung inaakala mo na mga tao ang kumuha kay Naga. Dahil alam ng mga taga-Nayon na ang demonyong nilalang sa ilog ang may kagagawan nito. Ngunit ramdam ni Kian na tila may pinagtatakpang isang bagay ang Nayon na iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Moon sa kanya na iniwanan si Naga ng kanyang ina nung sanggol pa lang siya. At dahil hindi siya itinuring na isang anak ng kanyang ama, kaya't ako ang nagmahal at nag-alaga sa kanya. At napilitan lang ako na iwan si Naga dahil iiwanan ako ng asawa ko, at pagkalipas ng ilang taon ay nagkahiwalay din kami ng asawa ko, kaya't binalikan ko ulit si Naga. Pero ilang araw lang kaming nagkasama ay bigla na lang siyang nawala. Patuloy akong binabagabag ng aking konsensya na kung di ko sana siya iniwan ay di siya mawawala ngayon. Kaya't nang dahil sa narinig ay isinama na siya ni Kian sa pag-iimbestiga kay Naga. Kinagabihan ay naglock na ng mga pinto ang mga taga-Nayon, at naglagay na din sila ng mga pangontra sa kanilang mga bahay nang dahil sa sobrang takot. Samantala ay nanaginip si Kian, kung saan ay nakita niya na hinila ng demonyo si Naga, at pagkatapos ay nakuha niya ang pugot na ulo nito sa ilog. At nang magising ay naisip niya na baka binibigyan lang siya ng clone ni Naga. Kinabukasan ay sinabi sa kanila ng isang taga-Nayon na nakita ko na nakikipagtalo si Naga kay Tuyet, na anak ng pinuno ng Nayon. At agad silang nagtungo sa bahay ng pinuno ng distrito upang tanungin si Tuyet. Ngunit sinabi ni Tuyet na kaya kami nagtalo ni Naga dahil mali ang kulay na ibinigay niyang tela na order ko, at dahil ayokong magbayad sa kanya, kaya't sinabi niya na ang boyfriend ko na lang na si Tak ang pupuntahan niya upang singilin. At nang imbestigahan ay nadiskubre nila Kian na nagtatrabaho pala si Tak sa paggawaan ng mga ceramic vase at mga plato. Kaya't agad na naalala ni Kian ang nakita niyang basag na piraso ng vase sa kwarto ni Naga. At inamin ni Tak sa kanila na ang magulang lang ni Tuyet ang may gusto na ikasal sila. At hindi siya masaya kay Tuyet, at si Naga talaga ang mahal niya. At nang sabihin ko na gusto kong pakasalan si Naga at gawing ikalawa kong asawa, ay nagalit sa akin si Tuyet at ang kanyang mga magulang. At dahil dito ay nagselos si Tuyet kay Naga. Ibig sabihin na kasinungalingan lang ang tungkol sa tela na pinagawayan nila ni Naga. At dahil dito ay agad silang nagpunta kila Tuyet. At inamin ng mga magulang ni Tuyet na nagalit silang talaga ngunit hindi naman nila sinaktan si Naga. Pagkatapos ay sinabi ni Tuyet na buntis si Naga kaya gusto itong pakasalan ni Tak. At naisip ni Kian na maaaring pinatay ni Tak si Naga upang maitago ang kanilang relasyon at ang bata. At maaaring pinatay si Naga ng pamilya ni Tuyet upang hindi masira ang kanilang pangalan dahil sa iskandalo ng pagbubuntis, pagkatapos ay naalala ni Kian na nasugatan sa kamay ni Naga ang magnanakaw. At kailangan niyang mahanap kung sino ang nasugatan na iyon. Kaya't nagplano si Moon na magsagawa ng isang knife throwing competition upang makita kung sino ang taong may sugat sa kamay. Nagtagumpay sila dito at nakita ni Kian ang sugat sa kamay ni Dong na isang kilalang magnanakaw.
Sinubaybayan niya ito at nakita niya ang ninakaw nitong mga ceramic. At nang hulihin ay inamin nito sa kanya na nagnakaw lang siya at hindi niya pinatay si Naga. At inamin nito ang isang nakakagulat na sikreto na nung nagnakaw siya, ay nakita niya na palihim na nagkita ang asawa ng chief na si Bihang at ang ama ni Naga na si Piha, at nahuli sila ni Naga. Kaya't kinumpronta ni Kian si Bihang, ngunit sinabi nito sa kanya na tinakot ko lang si Naga na papatayin ko siya pag hindi pa niya nilayuan si Tak. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tuyet na may nakakita sa iyo sa talon. At dahil sa takot ay umiyak at umamin si Tuyet, at sinabi niya nung nagtalo sila ni Naga ay sinabi niya na layuan na nito si Tak. At dahil sa matinding galit ay sinaktan at sinipa niya si Naga, kaya't tumama ang ulo nito sa bato. At nagtatakbo siya dahil inakala niyang napatay na niya si Naga. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang ina na aksidente lang ang nangyari at kagagawan iyon ng demonyong nilalang sa ilog. Ngunit pinaaresto pa din ni Kian si Tuyet sa mga pulis. Kinagabihan habang kumakain si Kian ay nakaramdam siya na parang may pumasok. At nang tingnan ay nakita niya ang demonyong nilalang na kinakain ang ulo ni Naga. At pagkasigaw niya ay biglang pumasok ang kanyang kasamahan upang tulungan siya, at makikitang bigla ding nawala ang demonyo. Kaya't nang dahil sa nangyari ay nag-imbestiga silang dalawa tungkol sa pinagmulan ng nilalang na iyon. Kung saan ay nalaman nila na 30 years ago ay may isang malaking pamilya na may 14 na katao ang inakusahan ng pagtataksil sa nayon. Pagkatapos ay pinagpuputol ng mga taga-nayon ang kanilang mga ulo sa ilog. At pinaniniwalaan na nagsama-sama ang di matahimik na mga kaluluwa ng mga ito, at sila ay naging isang demonyong nilalang sa ilog. At nagtataka si Kian kung bakit sa kanya nagpapakita ngayon ang demonyo. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan na nakita pala ng servant ni Bihang ang ginawa ni Tuyet kay Naga. At nang sabihin ito ng servant kay Bihang, ay sinabi ni Bihang sa kanya na bayaran mo ang magnanakaw na si Dong upang patayin si Naga. Ngunit sa halip na patayin ni Dong ang nawala ng malay na si Naga, ay ikinulong lang niya ito sa kagubatan, upang patuloy na may blackmail niya si Bihang at nang makakuha pa siya ng malaking pera. Samantala ay sinubaybayan nila Kian si Dong, at narinig nila na sinabi ni Dong kay Bihang na kung hindi mo ako bibigyan ng malaking pera ay ilalabas ko si Naga, upang malaman ng lahat ang ginawa niyo sa kanya. At nang makutuban ni Dong na nilagyan ng laso ng servant ang kanyang inumin, ay agad niyang hiniwa ang leeg nito. Pagkatapos ay sinabi ni Bihang na ibibigay ko ang perang ito, basta ibigay mo sa akin si Naga at ako na mismo ang papatay sa kanya. At nang pumayag na si Dong ay nagpunta na sila kung saan niya ikinulong si Naga. At nang papatayin na ni Bihang si Naga ay biglang lumabas na sila Kian. At habang matinding nakikipaglaban si Kian kay Dong ay nagawa namang mailigtas ni Moon si Naga mula sa pag-atake ni Bihang. Samantala ay tinamaan si Kian ng espada ni Dong nang bigla niyang makita ang demonyong nilalang. Ngunit napatay na din niya si Dong nang sipain niya ito sa matulis na sanga ng puno. Samantala ay nawala naman ng malay si Moon nang sipain siya ni Bihang, at nang sasaksakin na ni Bihang si Moon ay bigla siyang itinulak ni Naga. At pagkatapos ay itinali ni Moon si Bihang sa puno. Kinabukasan ay nabunyag na ang lahat ng ginawang mga kasamaan nila Bihang at Tuyet. At makikitang inaresto na ng mga pulis si Bihang. At sa wakas ay nagkita na sila Naga at Tak. At bumalik na ulit ang kapayapaan ng buong nayon. Samantala ay hindi pa din natatapos ang kaso kay Kian. Dahil hindi pa din niya alam kung bakit patuloy pa ding nagpapakita sa kanya ang demonyong nilalang. At nalaman niya kay Moon na binigyan pala ng albularyo ang mga taga-nayon ng isang inuming pangontra sa demonyong nilalang. At sinabi din ni Moon na lihim niyang nilagyan ng potion ang pagkain ni Kian upang maprotektahan din ito. At dahil sa nalaman ay agad na ineksamin ni Kian ang potion na iyon, at hindi pala talaga pang proteksyon ang potion. At isa pala itong napakalakas na hallucinogenic drug na mula sa isang buto ng halaman na nakita niya sa ilog dati. At hindi pala talaga ang demonyo ang nananakot sa mga taga-nayon. At kaya pala nakikita ng mga taga-nayon ang demonyong nilalang na iyon ay dahil nilalason sila ng albularyo. At kaya pala ginawa ito ng albularyo ay dahil kapamilya pala niya ang 14 na pinutulan ng ulo noon sa ilog. At siya lang pala ang nag-iisang nakaligtas. At habang napapanood niyang pinuputulan ng ulo ang kanyang pamilya, ay isinumpa niya sa kanyang sarili na maghihiganti siya sa mga taga-nayon, kaya't pinag-aralan niya noon ang Art of Poisons. At pagbalik niya sa nayon ay nagkunwari siyang isang albularyo. At ginamit niya ang kanyang itinimpla upang makita ng mga taga-nayon ang demonyong nilalang sa ilog. At dahil nasa ilalim ng impluwensya ng gamot ay magagawa niyang manipulahin at putulin isa-isa ang ulo ng mga taga-nayon, gaya ng ginawa ng mga taga-nayon sa kanyang pamilya. At nang puntahan nila Kian at ng mga pulis ang bahay ng albularyo ay nakatakas na ito. At sa huli ay makikitang hinahabol nila Kian ang albularyo.
At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.